Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Disclaimer muna tayo mga kababayan ko. Okay na? So magandang gabi po uli. Di ba? Itong ire-react ko, ito ay pananaw ko. Kapag ka naniniwala kayo, maniwala lang kayo. Wala namang problema dun. Maniwala po kayo. Hindi ko sinasabi na huwag kayong maniwala. Sasabihin na naman ng iba dyan, pag ikaw ang nag-ghost hunting, totoo na yun sa'yo. Pero pagka iba, peke. Pwede nyo rin naman isipin na peke din naman yung ginagawa ko. Wala namang problema yon, 'di ba? Kaya tsaka isa pa, ini-encourage ko naman kayo na idibang ka. Wait lang ha. Ipapakita ko sa inyo yung mga videos ng ghost hunting ko. Kasi pinapagbintangan ako ng iba na pag sa akin daw nangyari, totoo daw. Sa iba daw, hindi daw totoo. Hindi po totoo yan. Dahil kung titingnan nyo yung mga videos ko ng exploration, palagi ako naglalagay ng disclaimer at bukang bibig ko doon na bukang bibig ko na wala akong dinideklarang paranormal. Diba? For example, ito, no? Yung last video ko do sa ozone disco. Kung mababasa niyo yung disclaimer ko, ayan o, ang napapanood nyo ay walang halong pandaraya or kahit anong manipulasyon. Bagamat may halong personal bias, hindi naman mawawala yung personal bias eh. 'Di ba? Dahil gumawa nun, malamang sa akin may weight yung gagawin ko doon. Kasi personal bias po kasi ang tawag doon. Kapag ka kinikwento sa inyo na ako ay natakot, bakit ganun yung nangyari, 'di ba? Personal bias 'yon. Kaya nga hinihikayat ko kayo magkomento, baka ma-explain nyo din. Kaya nga nilalagay ko din, wala po akong dinideklarang paranormal sa video. Kasi baka mamaya may ma-experience ako doon, doon sa video ko na kakaiba, na feeling ko totoong-totoo na. May explain nyo pala, hindi, bungo kaya nangyari yun kasi ganyan lang. O halimbawa may nakita ko white lady, guys, tinan nyo, para siyang white lady, mukha siyang white lady, ano sa tingin nyo? Hindi, ano lang yan, kumot na nakasabit lang yan. Kasi hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng sabihin na yung na-capture ko na yon ay totoo yon. Kasi may personal bias ako eh. Kaya nga sinasabi ko dito, wala po akong dinideklarang paranormal. Ang sabi ko, kayo na po ang bahala magdesisyon. Palagi yan. Kapag nag-explore ako, nilalabas ko ito. Kaya hindi totoo yung sinasabi na pag ako daw ang nag-ghost hunting, totoo. Hindi. 'Di ba kahit nga dito sinasabi ko 'di ba na baka magawan nyo rin ng explanation. For example, ito no. Katatapos ko lang interview si Kuya kasi may mga activities ng EMF dito sa video ko na kinakabayasan ko. May bias kasi ako eh. Hindi ko naman tinatanggi 'yon. Pero ang sinabi ko dito after nung interview, 'di ba? Habang naglalakad, wala naman akong nararamdaman. Merong response sa EMF, pero feeling ko pwede nyo makam-apa ng explanation, 'di ba? Sinasabi ko, feeling ko kaya nyo naman. Kasi ito once na nakasalang ka kasi doon sa lugar na yon, maniniwala ka talaga sa mangyayari sa'yo doon. Kasi may personal bias ka nga. Kaya yung sinasabi nung iba na 'di ba dati nagre-react lang ako ng video, sinasabi nila na gawin mo rin, kaya pumunta ka rin doon para malaman mo. Pagdating mo doon, maniniwala ka talaga due to personal bias. At hindi hindi siya hindi siya compelling evidence pag galing sa personal bias mo. Yung maganda pa rin, tao pa rin talaga ang magsasabi. Kasi lahat naman tayo dito truth seeker eh. Maaring natakot ako dun sa na-experience ko dun. Kayo pala, mabibigyan nyo, hindi, ano lang yun, guni-guni mo lang or something, psychological mo lang. 'Di ba? Hindi totoo yung pag ako ang gumawa ay totoo. 'Di ba? Hindi totoo yun. Marami na rin akong video na
nangyayari sa akin diyan sa ano na nag-e-explain yung mga nanonood kung paano nangyari sa akin. At welcome naman 'yun. 'Di ba? Hindi naman ako nagagalit sa ganun. As long as na hindi niyo naman ako iniinsulto. Dahil unang-una, hindi ko naman iniinsulto yung intelihente nyo na pinipilit ko kayong paniwalaan dun sa na-capture kong evidence, di ba? Tinatanong ko pa rin kayo. Hindi naman ako katulad ng mga fake ghost hunter na ito talaga, ito totoo. May nakita talagang white lady. Mga idol. White lady, klarong-klaro talaga mga idol, di ba? Hindi, inano ko na, ginawan ko rin kasi na explanation to. Kasi kadalasan yan nakakapundi na rin kasi minsan na pag ako daw ang gumawa ng video, ito to, hindi. Nakita nyo naman yung disclaimer, di ba? So, okay na tayo doon. 5 minutes na ako nag-explain sa side ko. Actually, hindi na dapat akong mag-explain, pero ayoko lang magkaroon ng culture na gano'n na pag ako yung gumawa ay totoo na. Debunkable pa rin ang mga videos ko. 'Di ba? Yung mga nagsasabi na tamo yung si Bungo, hilig mag-debunk, pero yung mga ginagawa niyang videos debunkable din naman. Totoo naman. Ini-encourage ko naman talaga kayo na maging ganon. Advocate ako nun Ba't naman ako magagalit kung maayos naman yung pagkakasabi nyo sa akin? Hindi ko naman kayo inuulol. Di bali sana kung sinasabi ko sa inyo na 100% confirm ito ay multo tapos madidebunk nyo, inuulol ko na kayo nun. Di ba? Anyway, proceed tayo dito sa topic na to. Ito ay sa I Wonder, Nag-viral na ito before. Matagal na rin itong video na to. Ito ay 6 years ago na na-publish. Ito yung sa sasakyan na may na-picturean sa likod niya daw. Tingnan natin, kung ano yung mga possible explanations na pwede ma-come up. Usong-uso ngayon kay Juan ang mobile ride request app. Patok ito dahil sa bukod sa mas madali ang pagsakay, mas mabilis pa. Pero paano mga ka-Wonder? Kung sa totoo nga yun, pinapatay niya na yung taxi. Yung sa mga yung Grab na yan. Dahil just sa Grab na yan, makikita mo na yung dapat mong bayaran bago pa matapos yung biyahe mo, makakapaghanda ka na kung magkano talaga ibabayad mo. Sa taxi, unpredictable May chance na naalala ko yan, nung nag-aaral pa ako, taxi ang kinuha ko dahil malilate na ako sa duty ko. Doon sa ospital. Kasi nag-i-intern ako dati sa ospital Dahil hindi ko alam yung papunta doon sa ospital na yon. Saan kayo dadaan ng taxi hanggang umabot ng mahal yung babayaran mo. Pagka hindi mo talaga kabisado yung pupuntahan. Yun, isa yun sa mga ginagawa ng mga taxi driver. Nung nauso yung mga app na yan, 'di ba? Bago ka pa mag-book, nakikita mo, ang babayaran mo ay 150 pesos lamang or 120. Kung okay na sa iyo 'yon, sige, go na, okay na 'yan. 'Di ba? Tapos minsan magaganda pa yung mga kotse, brand new pa yung kotse na sasakyan mo. 'Di ba meron pang ba't nawala yung Uber? 'Di ba may Uber na dito sa Pilipinas dati? Tapos, naging Grab na lang, sakay mo, may hindi inaasahang pasahero na makikisabay sa iyo. Kumbaga parang sa akin kasi parang humihingi siya ng tulong or what. Ang ka-Wonder nating si Sam, mayroon daw nakakakilabot na karanasan sa ibinok niyang sasakyan na kanyang ipinost sa Facebook at nag-viral. Ako po si Sam, 30 years old, isang talent handler. Nangyari po ang insidenteng to nitong June 17 nitong taon lang po. Hello. Nandiyan pa ba kayo sa Timog? Sige. Antayin niyo ako dyan, susunod na lang ako.
Kwento ni Sam, magkikita-kita raw sila ng kanyang mga kaibigan ng araw na yun. Pasado alas 12 na raw ng hating gabi nang makapag-book at makasakay si Sam. Pero tila may kakaiba raw siyang napansin sa kotseng huminto sa kanyang harapan. Ani Sam, bago pa siya sumakay, may pasahero na di umano sa likuran ng sasakyan. Nalaman ko na yun na po yung sinasakyan ko kasi dumating na po kasi tas yung sa plate number. Then, yung nakakapagtaka kasi doon, akala ko kasi wala naman akong cashier tapos meron akong nakitang pasahero. So ang kwento niya, bago siya pumasok, may nakita na siya na pasahero. Nang makapasok na sa loob at makaupo, dito na raw niya tinanong ang driver. Sir, pwede magtanong? Hindi, sir. Akala ko ba ako lang yung nakabook dito? Sino ho yung tao sa likod? Wala, sir. Ikaw lang. Yung driver parang napailing lang po kasi ine-expect niya rin kasi wala talaga rin siyang kasama. Tapos ayun nga po, wala naman din kasi talagang pagtingin ko ulit, wala na po yung nakaupo dun sa likod. Nandun pa rin yung pakiramdam na may kasama kami pero winawala lang, yung parang nasa isip ko parang wala na lang, ganito, ganyan. Pero habang bumabiyahe, ang inakala raw ni Sam na guni-guni lang, muli umanong nagpakita sa kanya. Cesar Apolinario yun, namatay na dahil sa, lymphoma, no? Si Cesar Apolinario. Ang itsura ng nilalang doon, hindi Hindi ko nagsasalita. masabi kung babae o lalaki, pero parang Yarika! nagsisik siya or either parang nagpapaawa. Ang larawang nakuna ni Sam kung saan maaari na So ito, hindi niya daw masabi kung babae o lalaki. Abay, kahit anong makakita niya, sasabihin lalaki ito eh. Yung pero yung may aura siya ng pagkabading, di ba? Sometimes, sometimes pag bading yung isang tao, hindi mo na kailangan makita siyang gumalaw eh. Bago mo masabing bading yung isang. Sa picture pa lang, sa aura pa lang ng picture, alam mo na agad eh. Di ba? Ito, sinabi niya, kaya nasabi ko kasi na Yarika. Dito, obviously, lalaki naman ito, biological. Ba't mo sasabihin na hindi yan, hindi kayo. Maaninagan nyo ba na babae ito? Yan, lalo na kung ikaw pa yung nakapicture niyan, may pagkababae ba yung itsura niya? Hindi, di ba? I-HD ko nga, may HD pa ba to? Yung quality na taasan natin, ha? Ano ba yon? Pasok ba sa... Babae ba? Lalaking lalaki ito, min eh. Yung sinabi niya na hindi ko alam kung babae o lalaki, lalaki ito eh. Maliban na lang kung may babae talaga, parang kabarkada mo nga ito eh, di ba? Pupunta kayong Timog. Ano ba ito? Para sa inyo ba, lalaki ba ito? Or babae? Yung medyo natin. Lalaki yan, min eh. Ang labo naman kung sabihin mo, parang sinasadya mo na hindi mo talaga alam yung nakunan mo. Lalaki ito. Doon parang medyo red flag na sa akin Ang yon. multong pasahero agad niyang ipinakita sa Ulitin natin yung sinabi niya, ha.
Babaan ko ng quality para mabilis tayo. Tsura ng nilalang doon, hindi ko masabi kung babae o lalaki, pero Hindi niya daw masabi kung babae, malinaw lalaki yun eh. Parang ang ginagawa kasi ni Kuya, parang pinapalitaw niya sa atin na hindi niya talaga alam kung ano yung nakunan niya. Pero do sa sex nung ano, itsurang lalaki talaga yun. Diba? At saktong papunta pa kayo sa timog, diba, sa gimmick. parang nagsisik siya ng, or either parang nagpapaawa. Paano mo nasabi nagpapaawa? Ang larawang nakuna ni Sam kung saan maaaninag di umano ang multong pasahero, agad niyang ipinakita sa driver. Yeah, sabi ko sa inyo eh. Hindi lang ako yung pasahero nyo. May iba pa po kayong sakay. Talaga, sir? Ito. Oo nga, sir. E di yung pinakita ko siya kay Kuya, ayun, natakot. Tapos sinabi din ni Kuya na doon na lang daw ako sa kanila bumaba. Tapos bigyan niya na lang daw ako ng pamasahe or ano, panibagong book para ano, tapos... Ang weirdo naman nun ano, yung driver pa yung magbibigay sa'yo ng pamasahe. Medyo, ano eh, clunky yung ano niya eh, yung istorya niya eh. sa papupuntahan kong bar. Kaya yun, ako naman nagmamadali. Sabi ko, hindi ko kayang sumabay or sumama sa inyo kasi sobrang lakas nung kasama natin dito sa sasakyan. Nang magpatuloy sa biyahe, sinubukan pa raw ni Sam na kunan ulit ng larawan ang di umano'y kaluluwa sa likuran ng sasakyan. Pero hindi na raw ito muling nagpakita. Napilitan na po yung driver na Dahil bumaba na yung kasama niya. ihatid na lang po ako sa bar kasi talagang hindi ko na rin po kasi kaya yung mga nararamdaman ko nung panahon na yun sa loob ng sasakyan. Ito yung ano, missed opportunity dun sa ano, missed opportunity dun sa ginawa ni Kuya. Siguro naman yung cellphone niya capable naman kumuha ng video yun ano. 'Di ba? Dapat video yung ginamit mong pang. O let's say halimbawa na-picturean lang na halimbawa na-picturean mo no na na-picturean mo siya na let's say multo na nga yun ano, na-picturean mo nung una. Then na-confirm nyo na wala talaga nakaupo do sa likod. Next na pagkuha mo video na. 'Di ba? Guys, wala talaga dito oh. Ayan si Manong driver oh, 'di ba? Manong driver meron, 'di ba? Kaya lang hindi mo nagawa eh, miss opportunity. Bakit picture uli? Na kung tutuusin, nakita nyo na yun, dapat that time nagpapanik na kayo sa loob ng sasakyan yan. Noong mga time na yan. At nagvi-video na kayo na, oh guys, siguro nahihiya ka rin na makasabwat si Manong. Siguro lang ha, kung maniniwala kayo dyan, okay lang naman, di ba? Ang may magagalit na naman sa akin eh. Hindi, ang tinuturo ko kasi dito, hindi natin alam, mga kababayan ko, hindi natin alam paranormal ba yung nangyari sa kanya. Hindi ko alam. Kayo, alam nyo ba na paranormal talaga yon? Sure kayo na multo yon? Hindi nyo rin naman alam eh. Kung multo ba yon or parehas lang tayong hindi natin alam. Now, ako, may kalayaan akong mag-speculate kung ano yon. Kayo din, may kalayaan din naman kayo mag-speculate na multo yon. Parehas lang tayo, equal lang ang kalayaan natin. Ba't kayo magagalit sa akin na pagka sinasabi ko hindi totoo? 'Di ba? Buti nga ako, naghahain ako ng argument eh, na sa akin hindi totoo yan kasi ganyan. Eh kayo, may nasasabi ba kayo na totoo yan? Kasi ganito, hindi eh. Kayo kasi autopaniwala kayo yung mga nagagalit sa akin. Yan ang culture na ano na kahit pa paano sa maliit kong reach, hindi yan yung pilit kong binabago. Yung autopaniwala. May ma-convince lang ako kahit isang tao lang, isang kaluluwa na baguhin niya yung mindset niya na every time na lang na nakakakita ng post na ganyan ay autopaniwala. Yung katotohanan kasi malalaman din naman natin bandang huli yun eh.
'Di ba? Malalaman din naman natin bandang huli. Tandaan nyo, mas pangit pagka naniwala ka muna, then mapatunayan mong hindi totoo, kaysa sa hindi ka naniniwala ngayon, then napatunayan mong totoo. 'Di ba? Ibig sabihin, pag naniwala ka, then napatunayan natin hindi totoo, uto-uto ka nun. Pero pagka hindi ka muna naniniwala, then na-prove na totoo, okay, totoo pala. 'Di ba? Mali pala ako. Walang nakakahiya doon. Ibig sabihin, nagsusuri ka kasi. Hindi yung auto-paniwala ka kagad. Maraming nalulokong kababayan natin sa ganyang mindset. Tsaka tandaan nyo, paranormal ito. By default, mga kababayan ko, ang paranormal, fake lahat yan. By default. Ang pagpapatotoo, natatawa nga ako doon sa kausap ko noong nakaraan, na patunayan ko daw na hindi totoo. Ba't ako magpapatunay sa bagay na hindi totoo? Ba't ako hihingan nyo ng patunay na hindi totoo? Ang hanapan nyo ng patunay na totoo, yung nagdideklara. Ano ba? Parang yung nakadebate ko, kilala nyo si FLM, si Francis Leo Marcos. Pinagkakalat ni FLM na marami daw siyang negosyo. Ang sabi ko, wala. Wala negosyo, sinearch ko wala naman ako makita Ang sabi nung kadebate ko, patunayan ko daw na walang negosyo. Paano ko papatunayan ang wala? Di ba? Mas madali yun dun sa part ng dun sa part ng nagdideklara dahil isasampal niya sa pagmumukha ko yung mga dokumento niya na may negosyo siya Parang dito, mas madali ipakita niya yung file nung nakuha niyang picture, kung kailan nakuhanan yon, kung yun ba ay idinaan sa software, makikita yun Siya dapat na nagbibigay ng proof nun. 'Di ba? Dapat yung kasamahan niyang taxi driver or grab driver ay may video din na sila nagpapanik sila. Mga ganung patunay na kung hindi niya ginawa yon, may room para magduda doon. At hindi mo masisisi yung magdududa doon. Dahil kulang yung evidence mo 'Di ba? Labas na kami doon kung dahil nagpapanik ka, yan lang ang nakunan mo, 'di ba? Labas na kami doon. Importante, hindi sapat yung ebidensya mo para ma-convince kami. Anyway, hindi mo naman talaga may isip yung mga yan Pero it is what it is Hindi sapat talaga para paniwalaan Diba? Na-interview ba yung Na-interview ba yung anong tawag dito? Na-interview ba yung driver nito? Tingnan natin kung may interview yung driver. Kasi nga po, nagpasundo na ako dun sa kaibigan ko sa labas. Ako si Benz, matalik na kaibigan ni Sam. Nag-text po siya sa akin na on the way na siya doon sa puntahan niya. And then sabi, nag-text siya na meron daw siyang nakasakayan na multo na nakita niya, na nagtaka kami at nagulat kami. Pagkatapos na nangyari sa loob ng sinakyang kotse, nag-post daw si Sam sa kanyang social media account tungkol dito. Kinabukasan, nagulat daw si Sam nang mag-viral ang kanyang Facebook post. Umabot na ang post niyang ito ng 20,000. So ito yung pinost niya, Basahin nga natin. Grab pala itong ginamit niya. Dapat lagi mag-pray bago umalis at sasakay ng sasakyan. Mag-pray bago umalis at sasakay ng sasakyan. Yung saktong 12 midnight daw, pupunta kang Oasis, tapos makikita mo na may nakasakay, tapos nung pagsabi mo sa driver na wala siyang kasama, yung sinita ko siya dahil sabi ko hindi naman ako nag-grab share. Shares. At Tapos lumingon ako na wala, then paglampas namin ng Litex, Pasandigan, lumitaw na naman siya. Sabi ko kay kuya, dito ulit siya. Then pumikit ako, tapos naisip ko, sabi ko sumama
sumama ka sa selfie ko. Maya-maya pag selfie ko, ayan, bumulaga. Kahit si kuya nagulat at nagulantang nakakilabot, pero sanayan na lang. Pati si kuya natakot kasi bakit ko pa daw pinakita yung picture. Pero sa sobrang pawis na ako kasi sobrang lakas niya. Parang lalamunin ako ng buo. Kabadong-kabado rin si kuya. Kaya sinabi ko sa kanya, konting bilis kuya. Kaya nagpasundo agad daw kay Bestie Bench Villarruel sa labas ng Oasis at gusto pa ni kuya na doon ako banda bumaba sa bahay nila. Kunan niya na lang daw ako ng sasakyan at bigyan pamasahe, dito na ako. Sorry kuya, pero wala, ayaw po kayo samahan sa biyaheng may iba tayong kasama na mas malakas pa sa akin. Sino mag-aakala na maaga ako makakaranas ng ganito at lagi nangyayari pag natapat na sa may bandang batasan. Ingat at mag-pray tayo lagi. So sinasabi niya, hindi lang ito yung first time na nangyari. Then dito niya lang na-capture, di umano, yung nakasama niya. No? Nangyayari daw ito pag natapat sa may bandang batasan. Ano dito? Ano yung mga pwede nating i-fact check dito? Saktong 12 midnight dapat pinakita mo yung file nung picture mo na around 12 mo kinunan. Kahit hindi na sakto, no, kahit 12:01, 12:05 or 11:55, mga ganon. Pag hindi nag-match itong kwento mo to sa file name kung kailan mo siya kinunan, merong irregularities doon. At ito kasi, puro mga kwento mo ito narrative mo to men Sino yung tinatawag na Bench Villarruel na yun? Tingnan nga natin. Search nga natin sa FB yun. Bench Villarruel. Bench Villarruel. May tinag siya Dami naman ng na ito. Ito ba yan yung... Mukhang din membro din ng LGBT Hindi ko alam kung ito yun, Tingnan nga yung mismong post nga. Tingnan natin kung masasearch pa natin yung yung mismong post. Wala masyado matagal na kasi 'Di ba? Pero ano ba ang name ni Kuya? Para ma-search natin. Andrew Lee. 30 Ano name niya? Sam Andrew Lee ang name niya. Sam Andrew Lee. Sam Andrew Lee. Sam Andrew Lee. Sana makita natin siya, no? Sam Andrew Lee. Ang daming Sam Andrew Lee So Singapore, nasa Singapore yung isa. Walang Pinoy, no? Wala iba to. Sam Andrew Lee. Baka nag-iba na siya ng name, hindi ko na makita Anyway, pagpatuloy na lang natin.
nagulat daw si Sam nang mag-viral ang kanyang Facebook post. Umabot na ang post niyang ito ng 20,000 shares at 13,000 reactions. Mahigit 400 na rin ang nagkomento. Ang ilan hindi naniniwala sa kwento ng multong pasahero. Hindi lang pala, Nung pagka-post hindi lang pala ako yung hindi naniniwala. So marami rin pala talaga. Ngayon, kung may maniniwala dyan, di okay lang naman. Hindi naman kayo pinakikialaman. Maniwala kayo. Ako pa nag-i-encourage sa inyo. As a matter of fact, ako na rin ang magsasabi nyo na wag nyo akong paniwalaan. Panindigan nyo yung paniniwala nyo dyan. Para wala tayong away. Diba? Hindi ko kayo kinukumbinse. ko po kasi hindi ko naman po siya iniisip for viral. Balit kumbaga para sa akin kasi is parang paalala lang sa lahat na Hindi nyo daw iniisip na mag-viral. Why post? Tapos paalala para sa lahat. Kung ang goal mo ipaalala para sa lahat, ganun pa rin yun. Magva-viral pa rin yun. Ironic. Diba? dasal muna para bago umalis. Ang ganitong mga karanasan, hindi na raw bago para kay Sam dahil mula pagkabata, bukas na raw ang kanyang third eye. Minabuti na rin naming ipasuri sa isang photo expert ang larawang nakuna ni Sam. Feeling ko hindi naman talaga siya peke. Feeling ko ha. At ayon sa kanya, maaaring hindi raw ito edited. Oh, hindi So naman. sa photo na to, mahirap sabihin kasi sobrang compressed niya na JPEG na ang daming artifacts and super noisy na nung picture. So, walang sobrang compressed na hindi na ito yung original. Kaya pag zoomin mo, halos wala nang makita pero prominent pa rin yung figure na nakikita natin sa likod. Na kung inedit siya, makikita natin dito na may mga strands ng buhok na kung i-edit siya, Nasa marketing din po ako kahit papaano medyo may alam din ako sa editing. Photoshop din ang gamit ko eh. mano niyang kukunin yan, tas ihiwalay ng layer, tapos ipapatong niya yung image sa likod. And mahirap siyang gawin and feeling ko walang mag-e-effort ng ganun para sa ganitong picture. Sa akin naman, naniniwala din naman ako na totoo yung picture, hindi siya edited. However, ang pwede natin silipin dito, yung istorya niya ba, kung totoo ba yun o hindi. May mga ganitong senaryo naman, sinasabi nung iba, bungo, totoo yan, kasi nung ako ay napadaan sa batasan, may ganyan din ako nakuhanan. Ikaw yun eh. Hindi naman porkit totoong nangyari sa'yo, ay totoo na rin sa iba. Kadalasan ganyan ang nagiging comparison eh. Katulad nung sa Luwakan Road na content ko Totoo 'yun, may white lady talaga doon sa Luwakan Road. Yes, sabihin na natin totoo may white lady, pero ang pinag-uusapan natin dito yung authenticity ng istorya nung nag-post. Hindi naman porkit totoo talaga may white lady doon ay totoo na talaga lahat ng naipopost tungkol doon. Kasi in the first place, hindi siya workable sa sobrang noisy niya. Ayun, pag makita naman natin, pantay yung noise profile nung buong picture from the face of Sam and nung girl or lalaki ba to sa likod. Gayunpaman, sa opinyon ng ating eksperto, maaaring hindi raw multo o espiritu ang imaheng tao. nasa likuran ni Sam, kundi Parang nakita natin talaga na tinamaan siya ng ilaw eh. Pag inangat natin yung brightness sa editing, kita natin yung figure, mas makikita natin ang malinaw yung figure. Ngayon, hindi talaga natin alam. Ito yung tinatawag, hindi naman ito pareidolia. Kasi nadidetermine talaga natin na tao eh. 'Di ba? Tao talaga siya eh, hindi siya pareidolia. However, dahil mukhang tao ba na yan, multo na ba yan, hindi pa rin. Pwedeng totoong tao talaga yan na nandyan sa likod. Alam kung ano yung nakunan sa likod ni Sam, pero hindi siya mukhang spirit, para siyang totoong tao talaga. Tao. sa huli ayon kay Sam, hindi naman daw niya pinipilit ang ibang tao. Yan na naman yung yan na naman ang dami. Hindi ko naman kayo pinipilit, di ba? Pero hindi, nag-post ka eh. To warn us, di ba? So parang kabulshita naman yun kung sasabihin mong hindi mo kami pinipilit. Wawarningan mo nga kami na mag-pray eh.
na maniwala sa nakapangingilabot niyang karanasan. So, anong tingin nyo doon, mga kababayan ko? Anyway, yan lang naman po ang pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.